Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nangyaring rally kahapon sa, I think sa EDSA ito. Nandun yung mga church leaders sa Dilawan, kasama si Vice Ganda. At ito galit na nagmumura. Pinagmumura niya. Okay lang, bilib din ako kay Vice Ganda. Humingi muna siya ng patawad, nag-sorry sa mga pare, then mamaya nag-PI. Grabing galit na galit. Panoorin natin, pakinggan natin si Vice Ganda, pinagmumura niya. Mga kawatan, mga ano. Sino bang kawatan ngayon? Grabe ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw. Isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero putang ina ninyo! Patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko papaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbabayad. Okay, grabe lately lang, kailan ba yon? Nung binatikos natin si Vice Ganda dahil sa joke niya kay Tatay Digong. But this time around, kasi ang kalaban natin, common enemy natin, ang mga kurakot na politiko. Kaya, kalimutan muna natin yung kiling-kilingan sa politika. Magkaisa tayo sa pagkundina. Yung mga politikong nagnanakaw. Talagang nakakainis. Ako gusto ko rin sanang magmura, kaya lang hindi na magandang magmura. So sila na nagmumura, sige, magmura kayo. Mas mabuti na lang yung nagmumura, salita lang yan, kaysa yung nambabato ng pulis. Kaysa yung sinasaktan, pinapalo yung pulis. Huwag natin gawin yun. That's very bad. Freedom of speech. Labas natin ng galit sa mga... Yes, politiko talaga ang punot dulo nitong korupsyon na ito. Hindi yung mga contractors, least guilty ang mga contractors, napipilitan lang din yan na magbigay kasi wala silang magawa. Ito narinig ko mismo, contractor, hinihinga ng 20% sa isang tao lang, isang politiko lang, ang nakuha niyang kontrata sa DPWH is 3 billion. So, magkano ang 20%? Di ba 600 million cash? So, problemado yung kontraktor. Nasasayangan siya yung 3 billion na kontrata. Nag-produce siya ng cash, na-withdraw niya na lahat yung mga savings niya, nag-away na sila sa kanyang wife, kaya lang no choice, kundi ibigay yung 20%. Ganyan, kalantaran garapal ang pagnanakaw ngayon. Well, previous administration, meron din daw.
Ito, narinig ko lang din ito. Panahon ni PRRD, meron ding kickback commission. Kailang 5% karamihan, pinaka-extreme na 10%. Ganon ang kalakaran panahon ni PRRD. Panahon ng Pinoy, wala akong narinig. So, nakakagalit talaga itong ginagawa. So, politiko. Oh, agree ako. Salamat kay ex-Supreme Court Justice Carpio. Kahit anti-Duterte siya, tinitira niyang Duterte. Kailang yung pahayag niya sa isang radio interview. Agree ako doon, saludo ako. Kasi sabi niya, mismo ang Pangulong Marcos Jr. may pananagutan. Kasi kung magsalitang Pangulo ngayon, parang wala siyang kamuang-muang. Sabi niya, excuse me, bakit tayo nagkaganito? Gumaganon siya. Bakit? Gusto nating malaman. Very clear yung 2025 national budget. Nandyan na yung mga red flags, klaro na ang daming isiningit. Nireview niya kunuhay kuno ang enroll bill. Nagbeto ng ilan yun? 29 billion. Pinirmahan niya. Kaya 421 billion ang insertion. Sabi ng Senior Associate Justice Carpio, may liability si PBBM doon. So huwag siyang magmaang-maangan na parang wala siyang Yun nga rin ang rason ni Saldico na pinirmahan ng presidente. Ibig sabihin okay yan dahil pinirmahan. O yun nga. Kaya kung malakas pa ang presidente, yung strong leader siya, sabi niyo, bullshit! Kung alam ba niyang magmura, bahalang mag-reenacted budget. Ayoko yan. Ang dami niyong kan. Ayoko yan. Ganon sana. Mamaya, pirma, 29 billion. O di, nagkakagani-ganito tayo. Kaya, sige, Vice Ganda, murahin mo pa sila. Hanggang sa dulo ng iyong hininga, murahin mo na murahin. Bahala kayo dyan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Na anak ko sa area sa kapihan ni Manoy Boy. So magabono siya. So muna ni ang itsura sa kapi ni Manoy nga tulo na kabulan. So daghan gyud og tubo. Maayo gyud og tubo. So kining tanom ni Manoy nga kape, so kuan ni siya 600 ni siya ka punuan. Pag-spray doon. Mga nindot kayo og forma ang kape ni Manoy. So naa nay mga sanga nga tulo pa siya kabulan. Tikawang nabidang pling pagkamawi. So tulo na siya ka bangag. Kay tulo naman sad kabulan. Just nagagawa. Kanano so malugod mantaw. Karon human sa pag-abono naga-spray na sad. So gitabangan si Manoy Boy sa iyang anak. Upat na gid ang iyang sanga oh. Kini among tanom nga kape 14,550 na ni. So 29 mi ka pamilya ang nananom og kape. Pasyud kayo sa Ginoo nga nang nagsuporta sa ang among kape.
na maayo na og tubo na nangana. Og salamat gyud sa nagsuporta pod sa among kape nga makawas gyud mig kalisod ani og mamungana. Salamat kay Manoy.